Aurora MLBB versus Blacklist International. Game 1, pasok na tayo sa Land of Dawn. So ngayon, Renmar, nakita natin yung dominance so far ng Harith, no? Especially when dominating the early game. I feel like if Blacklist, especially si MP, makascale up na maayos dito at maunaan si Demon Kite, this could be a fast game for Blacklist International. Yeah, but kung maghanap dito ng fast game yung isang team, dapat Aurora naghahanap din ng fast game in terms of mas mabilis na pag-scale ng Suyo at Claude nila kasi kulang sila ng magic damage. Even though yes, that is a Jushin, hindi naman iniisip natin si Jushin bilang isang hero na burst damage, early, mid, lakas ng scale up niya. May dahan-dahan na scaling process si Jushin eh. Siguro mga 3 core items hanggang masabi mo na talaga na ingatan yung Jushin ng Aurora. Feel ko pag maganda yung takbo ng rotation ng Aurora dito, si Yue yung isa sa mga players na nag-Sky Piercer Jushin eh. Pero teka lang, may 1v1. Yung dalawa dito, sinusugod niya outplayed. Itong si Doming Kite, but Demon Kite naman, kinukuha yung crab doon sa taas. Okay, so nakumuha na sila ng resources sa isang jungle. Crab nakuha ni Demon and si MP. Mauna mag level 4 pero kukunin na din yung Scaled Lizard. Pero nakita ni Renjay, MP at Renjay nagbanggaan dito. May unang first blood na ba makita natin sa ilalim ng core ginamit. Yung ultimate pero nakapag-flicker si Renjay. First blood para kay MP. Sulit na sulit. Na-expend pa yung flicker ni The Hitman. MP again gets the first blood. Parang dating gawin lang dito sa series ng SPS. Pero teka lang, may sagot kagad yung Aurora. Outplay is gonna be taken down by Demon Kite. A fast rotation there for Suyo. So clearly, sinabi mo na to yung pag-scale up ng ating mga jungles. Yun yung kailangan nating unang tutukan. So far, 1-for-1 silang dalawa. Yung mas masakit dun though is Blacklist International na wala sa kanila yung gold laner. So first death for the gold laner, hinto nila unti yung pag-scale up ng Harith. Pag makakuha pa ng pangalawang death si Outplay within the first 5 minutes, siguro maybe even up until the 6th minute, pwede mo na sabihin na nanalo si Doming Kite at Aurora para sa gold lane matchup. Kitang-kita naman natin, di nahihirapan itong si Doming Kite sa laning phase niya, even up against sa Harith. Early game. So far, relatively slow game. Hindi pa nga nila ginago yung turtle dahil parang gusto nila i-go si JM Pink. Nag-unleash the Beast plus Vengeance. Nilalapag din naman ng Glorious Pathway and off-cam kill para kay Edward. Pero sumasagot din naman ng Aurora dito sa baba. Outplay, nakapag-outplay. Gonna bring down the Hitman. So grabe yung chess match na ating nakikita ngayon. 2 for 2 kill scoreboard, but Aurora will get the turtle away from Blacklist. Patulad ng sinabi ko kanina, Aurora talaga yung gusto mag-set ng tempo dito. Alam nila na hindi pwede na steady, early, mid. Dapat kumuha na talaga sila ng advantage. When they can. Sinubukan nila magbigay ng second death kay Outplayed, pero dun naman sa taas, makakahuli dito si Doming Kite, blazing the wet out sa ilalim ng Torre. Makakatakas siya, Renjay, nakapsipa, nahuli doon ng Gatot Catch-up. Persiva, susubukan niya makatakas dito, pero mahuli siya ng Aurora. Yue with the kill. A quick response from the Northern Lights, and the best part is the pop pa nila yung revitalize ni Perziva. Speaking of controlling the pace, talagang arangkada dito yung mga Aurora, and looks like parang masasandwich pa nga ata nila si Outplayed. Nakikipag 1v1, Zaman force out, Doming quite low. Okay, nahila. Sumugod na nga dito si Demon Kite. May Queller nga pa na pwedeng tumama. At nung nahila ni Yue, tumama yung Queller. Here comes MP with the 4 blades. Pero parang mas ata siya ni Edward dito. May sarili naman siyang revitalize though. So no trade for Blacklist International. The connection of Yue and Demon Kite. Pure focus in the gold lane para maganda ang early game farm ni Doming Kite. Sila ang unang makakabasag ng Torre sa taas at si Doming Kite ang unang makakalabas ng gold lane. Already 3 assists for the Claude. Komportable yung farming niya. Pero ngayon nahihirapan sa farm si MP kasi dahil katulad sa mga Khalid games kahapon ni Renjay, gamit nung Khalid niya, well, man, kontrolado niya yung mapa ngayon. Yeah, vision. Ang ganda ng spacing na nabibigay niya for Aurora, and the best part, Blacklist, 2 kills. Lahat yon kay Renjay lang, kay Hitman. The best case scenario for Aurora. Kaya naman meron silang 2K gold lead dito. In 13 seconds, lalabas na nga ang ikalawang turtle. Kanina it was secured by Aurora, but let's see kung paano makakasagot ang Blacklist dito. Kasi it looks like papalag sila and they can play around Haji's real-world manipulation in trying to steal this turtle away.
Tignan natin kung makakapag-contest yung Blacklist International dito. May sipa si Rene J. Baka mahirap to para sa Blacklist pero sunod subukan nila. Ingan. Okay, JM Pickman, pumasok dun sa likod. Zoning out Yue. Habang si Rene J working on Perxiva, na-pop yung kanyang Revitalize pero buhay pa rin naman. 4,000 HP for this Turtle. Tuloy-tuloy pa rin MP quite low pero nakuha pa rin niya ang Turtle. Glorious Pathway for Edward para habulin dito si Hatch pati si MP at parang naku po, nauntog yung flicker doon ni Hatch. Kaya naman Edward will secure kill. Rene J with the kick. Ganked up by 3 at mukhang tutumba na nga si Perxiva sa kamay ng 3 Aurora members. Aurora, hindi talaga humihinto sa paglaban at kontrol ng mapa. Lahat ng mga panalo, nakikita natin pumupunta sa kanila. Yung orange buff din dito mawawala at Aurora sobrang komportable. Blacklist, naghahanap ng tsansa. Last trade na nakuha ng Blacklist was around before the 3-minute mark ata. Oo. When they were able to secure a kill onto Rene J. Ngayon, wala na sila masyadong nakuha away from Aurora. Yung kalamangan ng Aurora, unti-unti nang lumalaki. That's a 4.5k. At mukhang kukunin pa nga nila dito yung purple buff ni MP. Perxiva, naku po, nahila na naman ng Lantern Flare. Tutumba sa kamay ni Demon Kite. Tinatry ng Blacklist ngayon sumagot. JM Pinkman, nag-unleash the beast. Pero yung sustain ng Aurora nandun. Pumasok si Doming Kite with the Blazing Duet. Tatama naman sa 3. Kaya naman outplayed ng JM. Tutumba. And a double kill. Para din naman kay Demon Kite. Para patubayin si Haji. Snowball na snowball, MP. Hindi niya mahuli si Doming kahit nakatakas pa at nag-TP kasi alam niya muntikan na siya mahuli ng Ling pero nakapaggamit ng BMI. Tsaka pag pinasok ni MP, alam mo naman yung kasabihan na pumasok sa 4. Oo. Ayaw mo mangyari yun, Aurora. 6.6k gold lead. Looking at the items, talagang ang laki na halos ng kalamangan ng Aurora Berserker's Fury secured by Ling. Meron din naman ang glowing one itong si Yue. Yeah. So clearly, hirap na hirap ngayon ang Blacklist International. That's why nasabi natin nung nakita natin yung link sa draft is baka mahirap to para sa KMP. Other than the fact na panahon na yun, inisip natin yung team fighting, the crowd control, pero pagdating sa control ng mapa, baka wala siya masyadong espasyo para makapag-farm dahil invade ng invade si Rene J, rotate ng rotate yung Aurora, na at some point, maaga na nga nila binatawan yung EXP lane, iniwan na lang si JM Pinkman dun para makakuha ng gold dun sa kills. Tapos si Edward, umiikot na, nag 5-man rotation na yung Aurora to the point where now it's a 7.5k gold lead at hindi rin nakapag-contest sa huling turtle yung Blacklist. Teka. Okay, Aurora, nag-conceal dito. Naku po, si Had nahuli ng Flicker Wave, the Dragon Combination. Perxiva, AOG in. Meron tatamaan pero hindi makakapag-follow up yung Blacklist International doon kahit si JM Pinkman mismo walang Unleash the Beast sa harap ng 3. Tutumbay itong si JM Pinkman. Mukhang masusunod na si Outplayed Zaman Force para makatakas. And the MP will resort to split pushing. And gusto ko yung na-mention mo yung rotation ng Aurora. Kasi alam natin, kung babalikan mo yung mga laro ng Blacklist International, hindi naman bago na lugi sila sa umpisa. Pero teka lang MP, pinapasok dito si Demon Kite. Nilapag na natin reroll manipulation, pati na rin Temples of Blades. Finally, may sagot na ang Blacklist International. Makakakuha sila ng kill onto Demon Kite. Pero ang kapalit, buhay ni Perxiva and Yue picks up a Skypiercer. 7-1-3 ngayon si Doming Kite. Demon Kite. Ito na naman tayo. The Kite Brothers always getting to me, man. Blacklist International. Nakakuha sila ng malaking shutdown but sobrang taas pa rin ng lead. Doming Kite ginamit yung Blazing Duet. JM Pinkman gumamit ng Vengeance. Hindi siya makapag-damage. Pero nababawian si Doming Kite. Naka-shutdown doon si MP. Susubukan niya makatakas pero mahuhuli naman siya dito. Sa lalim ng Zaman Force ni Outplay. Susubukan ma-outplay ng Blacklist International ang Aurora. Magbaback out ang Aurora. 2 na wala sa kanila. A 2-for-2 trade. MP finally shuts down Doming Kite. So kahit pa paano, that's still a good trade na Blacklist International wanted. Inhibitor turrets, nandyan pa rin naman. May energy shield pa doon sa babae. Unti-unti na sila ulit nakakalabas sa mapa. Unti-unti na rin naman nilang na papababa yung gold date. Pero tignan mo si Outplay dito. Na-force out yung Crimson Beacon ni Yue. Pinasok pa rin talaga dito ni Outplayed. Pero may unting kasakitan nga si Yue. Tandaan natin, may Skypiercer yan. So pag nag-low health ka, Outplayed, naku po, kinakailangan mo mag-back. Rene J, conceal. Tinamaan ng Fumlicker, nakapag-purify at makakapag-out pa. Etong si Outplayed. Rene J ginamit. Hindi siya gumamit ng flicker noon. Just using the dash of the Cyclone Eye. Tapos wala na din siyang ultimate. Laban na naman para sa purple buff. Demon Kite makakakuha. At uhaw na uhaw pa rin ang Ling ng Blacklist International.
Wala nga purple buff in the last how many minutes para kay MP. Alam na alam ng Aurora kung paano mag-play around the MP's Ling specifically. All neutral, dalawang neutral objective na secure ng Aurora. Ngayon, unang Lord, yan ang kanilang minamataan at makukuha din naman ni Demon kahit Aurora secures the Lord. Grabe, Aurora, na yung lahat ng mga condition na sinabi natin para sa kanila, nagawa talaga nila eh. Yung early snowball, dapat hindi sila maghinto sa pag-rotate. Hindi yung steady lang, guys. Chill lang tayo. Dahan-dahan sa pag-farm. Renegade! Hindi dahan-dahan nakapagsipak! Nasipa si Outlane sa sariling base ni Outlane. Nagulat ako dun! Blazing the wet sa likod! Nag-venture si JM Pinkman! Makakabuhay pa ba siya at mukhang mahuhuli to si Yue. Sinubukan niya kumuha ng kill pero nagja-juggle yung Aurora para makatakas si Yue. Nag-ultimate si Haji pero nakatakas si Yue. Edward with the revitalize. Para masalba itong si Yue at masulit nila ang unang Lord na meron sila ngayon. Conceal para kay Jay. Hanap siya ng Jeet Kune Do. Double man knock-up dito habang Lord nagmamarcha doon sa gitna. Renjay hindi tumama so far yung kanyang ulti. Wala pa palang ulti pero Dominguez pumasok na with BMI in. Napatumba si Haj. Next target might be Perxiva. Tutumba at double kill coming in from Yue. Renjay working on Jane Pinkman. Nasipa niya Edward. Kinasal din naman yung Glorious Pathway para mapabagal ang members ng Blacklist International habang si Outlane. Tinitry ang best maklear yung mga minions. Here comes the Tempest of Blades. A shutdown onto Yue. A shutdown onto Renjay. Pero teka lang, si JM Pinkman na lamang ang natira and Aurora secures game 1.